Hello mga ni. Ngayong araw samahan niyo ako sa aking paglalakbay patungo sa eskwelahan. Ngayon nga nagtibihis na ako ng uniform. Napaka-struggle talaga ng pagsusuot ng uniform na yan kasi tingnan mo naman, nagmumura yung tiyan. Sa laki ba naman ng tiyan ko, ewan ko na kung talagang magkasya yan. Paano ba naman kasi simula nung nagbakasyon wala akong ginawa kundi kumain matulog lang. Kaya ang resulta, ang paglaki ng aking tiyan. Kung mapapansin nyo, dati kasi medium size lang. Ngayon, large na. Ang laki pa ng puson ko, kaya ayan, hirap na hirap talaga akong pagkasyahin yan. Pero sa awa ng Diyos na ipilit pa naman. Ay, nakakalungkot ang buhay. Ang bilis magpataba pero ang hirap magpapayat. Ganyan siguro kapag nanay ka na. Pero nakakaingit pa rin yung iba na kahit nanay na, nami-maintain pa rin nila na ang kaseksihan nila. Samantalang ako, naku, lalong tumataba. Pero sa ngayon kasi wala pa talaga sa isip kong magpapayat. Kasi sabi naman ng asawa ko, mahal niya ako kahit na mataba ako. So kaya ayun, hinahayaan ko na lang kung tumaba ako ng ganito. Sa mga oras naman na yan, pinipilit ko pang tingnan yung sarili ko kung saang anggulo ba ako gaganda. Limutan pala ako yung necktie ko. Kaya kinuha ko muna sa kwarto. At ayan na nga, isusuot ko na para makita ko na ako talaga ang kagandahan ng aking uniform. Charing. Ayan na nga di ba? Napilit pa naman na pagkasya pa, konting panahon ko na lang din naman itong magagamit. Di ba? TGSS talaga kahit naman mataba. So ayan na nga, tinawag ko na yung anak ko para siya naman yung asikasuhin ko. Pupulitan ko lang naman yung anak ko para kahit pa paano magmukhang tao. Hehe. Aalis pala ako dyan at may iwan ko yung anak ko. Kaya syempre bago ako umalis gusto ko maayos muna sila. Ang hirap kasi talagang maging estudyanteng ina. Mahahati talaga ang oras mo. Buti na lang, andyan ang aking mga magulang na nakaalalay sa akin kapag ganito may pasok ko. Kasi sila naman talaga yung napag-iiwanan ko sa mga anak ko. Hindi ko naman kasi pwedeng isama. Siyempre hindi tayo makakapag-focus sa pag-aaral. Buti na nga lang at naiiwanan ko na nga ito at hindi na siya naghahabol sa akin. Napakabait nga talaga ng aking mga anak. Dahil naunawaan na nila yung sitwasyon ko. So ayan nga, itong anak mong to, napakalambing. Pero napakakulit. Ganun talaga siguro pag bunso. O diba? Nagtataray pa yan sa kalaro niya. Tanging yung mga anak ko na lang talaga ang nagiging inspirasyon ko sa lahat ng bagay na ginagawa ko. O baka naman magtampo yung asawa ko dyan. Siyempre kasama na siya doon. Pero iba pa rin kapag anak ko Sila talaga yung nagbibigay nakasayo sa araw-araw. Lalo na ngayon. Hindi pa man ako pumapasok pero parang pinanghihinaan ako. Pero dahil sa kanila, sa anak ko at sa asawa, hindi ako nawawalan ng pag-asa na laban ako at magpapatuloy sa hamon ng buhay. 5 PM nga palang pasok namin hanggang 8 ng gabi. So 3 oras din yun. Oras ko ting hindi makakasama ang aking bunsuan. Ganun pa man. Siyempre kailangan ko magsakripisyo dahil ang bawat sakripisyo ay may makakamit na tagumpay. So ayan na, inaayos ko na rin yung damit ng anak ko para naman pag ipagpunta niya sa mama ko ay maayos na siya. Ayan nga, sabi ko tumingin siya sa camera. At nagtaray pa nga, diba? Kamukha kami. At yan, natapos ko ng asikasuhin ng aking anak kaya naman, nag-decide na ako, kunin ang aking bag. Wala nga pala akong bagong gamit, lahat yan ay luma. Nakarang taon pa yan.
Para naman kasi maayos pa naman kaya hindi ko na pinalitan. Naman kung itatapon, ito na nga. Nakasakay na kami sa jeep ng aking kapatid. Oo, kasabay ko yung kapatid ko sa pagpasok. Papansin mo, mas maganda ako sa kapatid ko. Charing! Medyo malayo nga pala ang school namin, kaya sumasakay kami ng jeep. Aabutin nga pala ng 40 to 45 minutes ang biyahe papuntang school. Ito lang talaga kasi ang pinakamalapit na school, kaya dito na kami nagpasyang mag-aral. Medyo parang nanibago sa labas kasi bihira talaga akong lumabas ng bahay. Kaya ayan, parang amaze na amaze ako sa ganda at aliwalas ng labas. Oh, tingnan mo naman. Ining ganda pa rin. Kahit mukhang hindi naman. Alright na nga. Ayun, nandito na kami sa Santa Elena, Camarines Norte, kung saan naroroon ang aming paaralan. Andun nga pala kami sa palengke, dumaan, kasi yan ang shortcut to puntang eskwelahan. Napakaganda talaga ng kapatid ko. O diba? Nakadilang tulan namin ng papuntang school kasi nga di naman nakakapasok dun yung jeep. Do, fine na rin to. At nandito na nga kami sa kantin. O diba? Ayun yung classmate kong pogi. Napala yung school namin. Ayan o, diba napakaganda ng school namin. Napakadaming estudyante ngayong araw. Parang first day of school pero nung Monday pa sila nag-start. So ayan. Ayun yung classmate ko, maganda. At nga pa rin favorite phrase namin, yung salamin. At yun na nga, umakit na rin kami sa taas kasi nga baka maliit na naman kami. So ayan, kung mapapas, pataas ng handa. Di akong sasakit na naman ang arthritis ko. Siyempre, matanda na tayo. Kaya yan ang daling mo sumasakit sa akin yung kasupasuhan. Third floor nga palang aming classroom. Kaya ayan, aakyat na namin ang kabundukan. Tsari, niingi talaga ng mga classmates ko parang kinder lang. Sigurado kami na nandun na yung iba naming kaklase. Kaya ayan, dari-dari na rin kami pumunta sa aming classroom. Napakaganda talaga ng paaralan na to. Tukod sa ito yung malapit sa aming bahay, kompleto rin to sa facility. Papayat din tayo. Tingnan mo, masayang-masaya ang mga estudyante. Excited na siguro itong mga classmate kung makita yung classmate namin. Ano, napakaganda talaga ng paaralan na yung silang resort at swimming pool pa, ano. Maganda, G pa. Nga, panya-panya na sila. Chismisan at kwentuhan. Nakamiss din kasi sila. Passport tayo, tapos na pala yung klase namin. Nandito ako ngayon sa labas ng classroom ng aking kapatid. Hinihintay ko pala siya. Dahil sabay na kami. Medyo late kasi ang uwian niya. 8:30 pa kasi ang kanyang labas. Amantarang ako, 8 p.m. lang. Us na ang aming klase. So habang ako yung naghihintay ako pang magpaganda dyan. Ayun nga pala siya. Stress yarn. Nakasakay na nga pala kami pauwi. Ayan o, gabi na. Sigurado akong tulog na ang aking mag-ama. At shoutout na pala dito kay Kuyang Driver na maingat na drive. Para makarating kami sa bahay, yun lang.